niyan, we'll ask Brother John Mark para sa ating congregational singing. Alright, let's go ahead and pray. Manalangin po tayo. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po muli ay andito sa aming meeting place. Thank you, Lord, for the fellowship, for the food, at lalong-lalo po, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po muli ay makakapakinig ng iyong salita. Lord, we pray this time that you speak to our hearts sa pagitan po ng preacher na gagamitin nyo ngayong hapon na ito, na ang Holy Spirit po sana ang magturo sa amin, mga prinsipyo dapat namin malaman bilang mga Kristiyano. Lord, we pray that your name be glorified sa lahat ng aming gagawin, sa aming mga kanta, sa aming mga panalangin, at lalo-lalo po, Panginoon, sa pangalan ng iyong salita. Muli po, Panginoon, ikaw lang po mo iwalhati sa lahat ng gagawin namin sa oras na ito. And also pray in Jesus' name, Amen. Remain standing, please. We'll call on Brother John Mark para sa ating congregational singing. Amen. 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 Ay, yan. At pakinggan nyo yung ano natin na yung mga magbabayo din. No pressure, no pressure. Orchestra na pala. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Let us open our songbooks on song number 30, song number 30. Amen. On the first stanza, ready, sing. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other path I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other path I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can foresee God's own. Nothing but the blood of Jesus. None of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. You all may be seated po and let us open our songbooks po on song number 343, Revive Us Again. Wait, song number 343. On the first stanza, ready, sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine
mag-practice ng music. At napakinggan nyo naman po mga kapatid, kaya na mo, kaya mo. Agin-agin pa practice na may lang, nakanukaan, kaya na kaya. Alright, so maganda yan mga kapatid, so at least meron na magpapayo eh. At sinabihin ko rin si Robert na pag-aralan niya yung bandurya. Okay? Kasi may napakinggan ako na church na meron silang rondalia. May grupo ng mga bandurya. Kaya nagmayat nga dinggan. So, bandurya. And pag mapag-aralan niya yun, pwede niyang ituro din sa iba. Okay? Tapos si Flon naman, drums. Yung gitara, yan. Yung magda-drums. Magda-drums dito Alright, so next Sunday din mga kapatid. So i-announce ko ngayon, end of the month din na. Ang gagawin natin is, ang magiging theme ng pagkain natin is samgyupsal. Amen? Samgyup tayo. Kuha ko ng 3 kilong karne. Dagdagan nyo na lang yun. Marami lang siguro yung 3 kilo. Di ba? Tapos, yung sauce. Ano yung sauce? Yung orange? Yun yung inumuya dito sa Highlands. Yung sauce. Yeah, ito yung kailangan ko na. So, yun ang gagawin natin next Sunday para tawag doon. Na-miss din natin, di ba? Na-miss din natin. And anyway, thank you din sa De La Peña family dahil yung mga members tuloy na kain kasi lumulusog. Okay? But anyway, yun po yung food natin this coming Sunday. Kaya huwag kayong mag-absent. Amen? Amen. Kaya po yung nag-absent. Damakan. Kasi gumayat di ay tato pagsasangwal tayo. Alright, so yun lang naman po. And then, kung mapapansin nyo, mamaya siguro yung mga sasakay ng van, makita nyo naman yung mga inayos natin doon sa loob. So maganda na siya, naka-leather seats na, di ba? Tapos umiinit pa yung upuan na yun. Pagka malamig. Hindi, leather seats lang, saka leather na, tawag doon? Waterproof na matting. Para naman maganda kahit tag-ulan. Alright? So, yung mga upgrades natin. Tsaka napansin ko, ganun talaga pagka sasakyan pala. Pagka yung sasakyan parang asawa din. Ginagastusan, gumaganda. Kaya mas maganda yung hindi naman ginatawa yung sabi sa'yo, hindi ginagastusan. Inaalagaan. Di ba? Ini-maintenance. Amen. Alright, so yun po yung mga announcement natin. And again, thank you very much for being here. So this afternoon, hindi na tayo magpapa-ligoy pa. Ganito naman sa church natin, straight to the point. Amen? At ang preacher natin ngayon, kanina kasi, friend of sinners. Sabi ni Brother Armin. Ito naman, friend of singers. Kaya makakakanta ito. Kaganda ka mo, Martin. Friend of singers to eh. Alright. Anyway, let's prepare our Bibles. Let's prepare our hearts and minds. Tawagin natin sa harapan si Brother Laser. Preach to us the Word of God. Magandang hapon po sa inyong lahat at isa pong pribilehiyo na bahagi po sa inyo ng salita ng Diyos sa Kusito. At tayo po mag-aaral po ng salita po ng Diyos at doon po tayo sa aklat po ng Salmo or Psalms. Tayo po tumayong lahat at saan po natin yung ating Bible. Sa Book of Psalms, chapter 27. At babasahin ko po yung buong chapter. At tindan nyo lamang po ako sa inyo pong mga mata. Sayo po ng Psalms chapter 27 and verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is it, or the Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell.
Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. When thou sayest, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path, because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of mine enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Dahil manalangin. Nagila namin Diyos sa lahat po Panginoon sa oras na ito. At salamat po sa inyo pong masalita na aming binabasa. Kayo po pag-aaralan sa ako na ito. Kaya po namin na ikaw po siyang kumilos. At ang po ng Espiritu ang siyang mungusap po sa amin. Sa bawat salita mo na yung pag-aaralan. Kaya ituloy po namin ito. Hindi lamang po ang inyong likod na magpabahagi ng pinisa. Salamat sa amin talangin sa Panginoon Jesus. Sige po, pwede na po kayo makaupo. So sa Psalms chapter 27, ano po mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan is yung David's confidence in the Lord. Okay? Yung kapanatagan ni Haring David sa Panginoon. Alam niyo po kasi ang confidence o ang kapanatagan, marami pong pwedeng maging source. Ano po? Pwedeng ito po ay pag financially, pag stable po tayo, pag may pera tayo, maaaring maging panatag ka, ano po, na wala kang magiging problema kasi nga naman may pera ka or meron kang mga bagay-bagay na naipundar, meron kang mga ari-arian. Sometimes yun yung mga bagay ano po na nagbibigay ng confidence sa isang tao ano po para siya po ay mabuhay. Pero may mga bagay ano po sa buhay po natin na kahit yung confidence or yung pinagmumula ng confidence, maaaring ito yung sa mga financial or sa mga material na bagay, or kahit yung atin po tinatawag na self-confidence, ay hindi po kayang solusyonan. Yes, sir. Or hindi po kayang solusyonan ng confidence na meron po tayo. Amen. Na kinakailangan ano po yung confidence na nanggagaling sa Panginoon. Yes, sir. Alam niyo po dito sa ating pong binasa, pag sinabing confidence, alam naman po natin ano po, reliance on someone's loyalty. Ano po? At hindi po ito yung ating pong ability. So si King David, ano po, nagkaroon po siya ng confidence sa Panginoon sapagkat nakita niya ano po yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. At once ano po na tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, hanggang hindi ho natin nakikita ano po yung katapatan ng Diyos sa buhay po natin, hindi po tayo magkakaroon ng ganong confidence sa Panginoon. Nakatulad ni King David, ano po, nagkaroon siya ng ganong confidence sa Panginoon sapagkat nakita niya throughout his life ano po yung katapatan ng Diyos. So dito po sa ating po binasa, sa Psalms chapter 27, verse 1 hanggang verse 3, sabi niya, The Lord is my life and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident.
Alam niyo po, naniniwala ako na nung sinabi ni King David, ano po, na kahit maraming kalaban, ano po, ang nakapaligid sa kanya, kahit marami siyang kaaway, ano po, na nakapaligid sa kanya, that anytime pwede siyang sugurin, pwede po siyang salakayin, ano po, ng kanyang mga kaaway. Sabi ni King David, ako'y magiging panatag. And I believe, ano po, na yung confidence na tinutukoy dito ni King David, hindi ito yung confidence na nanggagaling sa kanyang sarili. Yes, sir. Hindi ito yung self-confidence ni King David na hindi, kaya ko silang labanan, kaya ko silang patauhin lahat, kaya ko silang i-destroy sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, sa pamamagitan ng aking mga army. Alam niyo po yung confident na sabi ni King David, in this will I be confident. I believe na ang nakita dito ni King David, alam niya na kaya niyang talunin yung kanyang mga kalaban dahil po yan dahil yan mismo sa Panginoon. Dahil mismo yan, alam niya kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam niya kung sino yung Diyos na meron siya. Kaya nga, ang sabi po ni King David, ano po, in this will I be confident. Alam niyo po, sa araw-araw ng buhay po natin, ano po, iba't ibang mga problema, ano po yung ating kinakaharap, iba't ibang mga pagsubok, ano po yung ating kinakaharap, ano po. But ang tanong po sa atin mga kapatid, how confident are we, ano po, na kaya po natin lagpasan yung mga bagay na ito? Yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon para mas lalo po tayong magtiwala sa Panginoon. Dito po sa ating po pinag-aaralan, ano po, sa ating introduction, ano po, makita natin dyan na yung confident ni King David, hindi po siya aksidente. Ang confidence ng King David sa Panginoon, it was built. Amen. Ibig sabihin yan po ay na-establish, ano po, sa maraming taon, ano po, nang si Haring David, ano po, ay nabuhay dito sa lupa. Nung bago siya maging hari, bago pa siya maging king ng Israel, marami na po siyang napagdaanan, ano po, sa buhay. Marami na po siyang mga hinarap, ano po, ng mga pagsubok. At doon sa mga bagay na yun, ano po, ang lagi niyang kasama ay ang Diyos at laging nararanasan niya yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya through all those years, ano po, na kanyang mga hinaharap na mga problema, ano po, doon po niya mas lalong nakikilala ang Panginoon at mas lalong na-build yung confidence niya sa Panginoon. Amen. Kaya nga magpasalamat po tayo mga kapatid kung marami po tayo mga kinakaharap ng pagsubok na inaharap po natin ito, ano po, sa tulong ng Panginoon. Inaharap po natin ito, ano po, at hindi po natin tinatalikuran, hindi po natin tinatakasan. At dahil sa tulong ng Panginoon, ano po, mas lalo natin nakikilala ang Panginoon, mas lalo na-build, ano po, yung confidence natin sa Panginoon, na kaya tayong tulungan ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. Amen. So David's confidence is built, ano po. And in verse 4, makita natin dyan, yung confidence ni King David, ito po yung tumulong po sa kanya, ano po, na siya po yung magpatuloy sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po tayo pwedeng makapagpatuloy sa Panginoon hanggat wala po tayong nakikitang rason. Amen. At si Haring David, ang lagi niyang nakikita, ano po, is yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yun po ang laging nakikita ni King David. Yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay na naging rason sa kanya para siya po'y makapagpatuloy na magtiwala sa Panginoon. At hindi lamang yan, yun po ang naging dahilan kung bakit po siya naging matagumpay. Yes, sir. Kung ang buhay po natin dito sa lupa, ano, gusto nating magkaroon ng totoong victory, wala pong ibang source kundi ang Panginoon. Yes, sir. And even si King David sa kanyang buhay, ano po, naging matagumpay siya bilang hari, naging matagumpay siya bilang tagasunod ng Panginoon dahil po yan sa nakita niya ang katapatan ng Panginoon. Naging confident po siya na sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano o sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, kung lagi natin makikita ang Panginoon, ano ho, at lagi natin siyang makakatuwang, ma-assure po natin yung victory, ano po, sa buhay po natin. So dito po sa atin po binasa, ano ho, sabi ko nga, yung confidence na meron tayo, meron niyang hangganan eh. Yung self-confidence po natin. Alam mo, pag may ginagawa kang isang bagay, pag una, confident ka na kaya mong gawin, di ba? Di ba, gumagawa ka ng upuan o gumagawa ka ng mesa. Sa isip mo kaya mo, confident ka na kaya mong gawin. So ginagawa mo, pero nag-fail ka, tapos, sige, kaya ko ba? Hindi, kaya ko. Itutuloy ko, gagawin ko ulit. Until how many times, ano po, na ikaw ay nag-fail. At yung confidence na meron ka, unti-unting nanghina. Hanggang sa hindi mo na ginawa.
Kasi yung confidence na meron po tayo, meron po yung hangganan. Amen. Pero kapag ang confidence na nanggagaling sa Panginoon, yung confidence na mismong galing sa Panginoon, alam niyo po, wala po yung hangganan. Yes, sir. Kaya nga dito sa ating pong pag-aaralan, ano po, sa buhay ni King David, may mga sitwasyon sa buhay ni King David na alam niya na hindi niya kaya harapin mag-isa. Hindi niya kayang solusyonan bilang isang tao. Na kahit siya isang hari, hindi niya kayang malagpasan kung wala ang tulong ng Panginoon. So unang-una na gusto ko pong makita po natin, sa verse 5 and 6, sabi niya po dyan, "For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle. Shall he hide me? He shall set me up upon a rock, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord." Ano pong makikita natin dyan? In time of trouble, ano po? Sa panahon na si Haring David ay may problema. Di ba, pag may problema naman tayo, talagang, kumbaga parang mabigat, di ba po? Parang hindi natin alam kung paano na mabubuhay. Pag may problema ka, lalo pag sobrang bigat ng problema mo, kumbaga parang wala ka ng rason, ano po, para po ikaw ay mag-alak. Pero si Haring David, sabi niya po rito, in time of trouble, he has still the reason to rejoice. Yes, sir. Sa time na si Haring David, ano po, ay kahit problemado po si Haring David, kahit siya po ay bugbog ano po ng mga problema, andun pa rin yung dahilan niya para siya po ay mag-alak. Alam niyo po, ang Diyos, ano po, ay, ito po yung sabi po ng Bible, ano, tinignan po natin, ano po, sa Acts chapter 16, noong sila Apostle Paul, ano po, sila po ay nabilanggo, ano, Acts chapter 16, verse 21, hanggang verse 25. Sabi po ng Bible dito, Ayan. 21, and brought them to the magistrate, saying, "This man, being Jews, the exceedingly trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans." And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. So alam niyo po nang sila Apostle Paul and si Silas, sila po ay nangangaral ano po ng salita ng Diyos. Ginagawa po nila yung kalooban ng Panginoon. Nagkaroon po sila ng problema. Dahil na-offend po nila yung mga Romans, ano ho, sila po ay binilang ng mga Romans. Kasi kayo nagtuturo kayo ng mga katuruan na against sa mga katuruan namin bilang mga Romans. Nagtuturo kayo ng mga bagay na against sa aming paniniwala. So nagkaroon po ng trouble, ano po. At itong si Paul and Silas, nung sila po yung dinala sa bilangguan, alam naman po natin kapag ikaw ay binilanggo, ano ho. Kapag ikaw ay binilanggo, okay lang kung may kasalanan kayo. Pero pag wala kang kasalanan, at ikaw ay binilanggo, ano pong mararamdaman ng isang tao? Mabigat, mga kapatid. Hindi mo maintindihan kung paano ka magkakaroon ng kagalakan. Hindi mo alam kung paano ka magkakaroon ng rason para ikaw ay sumaya. Siyempre, nasa bilangguan ka nga naman, matutuwa ka ba? Di ba hindi naman po? Kaya nga, itong si Apostle Paul and si Silas, nung sila po ay binilanggo, kumbaga nawala yung reason po nila, pwedeng mawala yung reason po nila na magalak, na mag-rejoice mga kapatid dahil sa problema. Pero ang nangyari, agkabaliktaran ano po ng expectation bilang isang tao. Nung sila po ay nasa bilangguan, sabi po ng Bible, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Nung sila po ay nasa bilangguan, wala po silang ibang ginawa, kundi manalangin at umawit sa Panginoon. Amen. Nasa problema po sila, pero sila po ay masaya, sila po ay nananalangin, sila po ay kumakanta, sila po ay umaawit para sa Panginoon. Bakit po? Naiintindihan po nila na kahit tayo po, anuman po yung pagdaanan po nating problema, anuman yung pagdaanan nilang problema,
It is better, mas maganda na ikaw ay magalak, ikaw ay kahit nasa sitwasyon ka na hindi maganda, mas maganda pa rin na ikaw ay magalak. Nasa problema, akalain mo, nasa bilangguan po sila, nakakulong po sila doon, at pwede silang mamatay doon sa loob ng bilangguan. Pero isa lang po ang naiintindihan nila. Mas mabuti nang mamatay ka na masaya na naglilingkod sa Panginoon kaysa mamatay ka na malungkot dahil sa problema yung pinagdaanan. Kaya nga, bilin ni Apostle Paul, rejoice evermore. Amen. Lagi kang maging magalak. At bilang isang mananampalataya, alam niyo po ba na meron din po tayong responsibility bilang isang Kristiyano kung paano natin i-handle yung problema. Akala po kasi natin, normal lang na, of course, normal lang po na mayroong problema. Pero ang hindi po normal ay kung paano po natin i-handle yung problema na meron po tayo. Ang paalala po ni Apostle Paul, doon sa 2 Corinthians, basahin ko lang po, 2 Corinthians chapter 6, verse 3. Sabi po dyan, giving no offense in anything, that the ministry be not be blamed. But in all things, approving ourselves as the minister of God. So dyan po makikita po natin, ipinapaalala ni Apostle Paul sa mga mananampalataya, na tayo bilang mga mananampalataya, meron po tayong responsibility na ipakita sa mga taong nakapaligid po sa atin kung anong uri ng Diyos meron po tayo, anong klaseng Diyos meron po tayo. Kaya nga sabi niya po dyan, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. But in all things, approving ourselves as the ministers of God. And in verse 10, sabi niya po dyan, as sorrowful, yet always rejoicing. Sana lagi po natin makita, mga kapatid, na yes, andyan po yung problema, sa buhay po natin. Pero dapat lagi po natin makita, na andyan din po ang Diyos na pwedeng tumulong po sa atin. Sir. Nakakita na po ba kayo ng mananampalataya na kapag na meron po siyang meron po dalawang Kristiyano na napaginggan ko. Nag-usap po yung dalawang Kristiyano, dalawang mananampalataya. Yung isang Kristiyano kasi, every time na meron siyang problemang pinagdaraanan, wala siyang ibang iniisip kundi, lalo pag financially, pag financially na siya po yung merong problema, wala siyang ibang ginawa kundi ibenta niya lahat yung mga gamit niya sa kanilang bahay. Ibenta niya yung electric fan, ibenta niya yung kahit anong pwede niyang ibenta para lamang masolusyonan yung kanyang problema. Now, yung isang mananampalataya, sabi niya, alam mo ba sis, hindi maganda yung ganyan. Hindi tama na ipakita mo sa ibang tao na kapag meron kang problema, ang laging magiging solusyon mo ay yung ganyang ginagawa mo. Kasi pinapakita mo sa ibang tao na ganyan pala kaliit yung Diyos na meron ka. Na imbis ikaw ay magtiwala sa Panginoon, imbis ikaw ay manalangin sa Panginoon, imbis ipagkatiwala mo sa Panginoon yung problema mo, ang nagiging solusyon mo ay ibenta lahat ng mga gamit mo, na hindi niya alam at the end, yun din ay magiging kanyang problema. Right. So makita po natin na tayo bilang mga Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yes, andyan po yung problema mga kapatid. Pero kung paano po natin i-handle yung problema po natin, ayan po ay nagpapakita kung gaano po natin kakilala ang Diyos na meron po tayo. Kung gaano po tayo totoo sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Yes. So si Apostle Paul or si King David, in time of his trouble, laging andyan po yung rason niya para siya po ay magalak. Sapagkat alam niya mga kapatid, at confident siya mga kapatid, na andyan ang Diyos na handang tumulong po sa kanya. Kaya sabi po ng Bible giving no offense. Ibig sabihin, kailangan po natin mamuhay ng mayroong po, or mamuhay bilang isang halimbawa. Yes, sir. Pangalawang pakita po natin dyan mga kapatid, dyan po sa verse 7 and 9, balik po tayo sa Psalms, chapter 27, verse 7 and 9. Hear, O Lord, will I cry with my voice, have mercy also upon me, and answer me. When thou sayest, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I see. Pangalawa na gusto ko pong makita po natin, in time of despair, he has still the boldness to pray. Amen. Pag sinabing despair, alam naman po natin ibig sabihin na yung bang, kumbaga parang sinasabi po natin na wala ng pag-asa.
Kumbaga, wala na, finish na, gano'n ba? Finish na. Kumbaga, ito na yung katapusan. Wala na akong magagawa pa. Hindi ko na kayang bigyan ng solusyon. So yun po yung time sa buhay ni King David that he was in despair, ano po, but still, andun yung kanyang boldness na siya'y manalangin sa Panginoon. Amen. Alam niyo ba na kapag tayo po ay sobrang nabibigatan ano po sa mga problema, sa mga pinagdaraanan po sa ating buhay, parang ang hirap pong manalangin. Parang hindi ho tayo makaluhod. Parang hindi ho natin kaya masabi sa Panginoon yung mga problema na ating pinagdaraanan. But si King David, yung makita niya mga kapatid, yung kanyang sitwasyon, nakita niya na nung andyan pa rin ang Panginoon. Andyan pa rin ang Panginoon at ako'y mananalangin sa Panginoon. Sapagat ang panalangin, kaya niya pong baguhin ang lahat ng bagay. Kaya niyang baguhin yung ating isipan. Kaya niyang baguhin yung takbo ng ating isipan. Kaya niyang baguhin ano po yung laman ng ating puso. Kaya nasabi po ng Bible, lagi ka lang lumapit sa Panginoon through prayer. Kapag meron kang you're in despair, po, kapag nasa sitwasyon ka na parang hindi mo na kaya mga kapatid, lumapit ka lang sa panalangin. Lumapit ka lang sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lamang po prayer changes everything, but prayer casted out fear. Naalis po nito yung takot mga kapatid. Amen. Kung bakit po tayo minsan nandun sa time na tayo in despair or nandun po tayo sa kalumukan mga kapatid, sometimes yan po ay dahil sa takot. Pero kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon, tayo ipagkakatiwala po natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Alam niyo po, wala pong takot ano po na hindi kayang ibuksan ng panalangin. Kung babalikan po natin ano po sa Daniel chapter 6, hindi na po natin babasahin ano po. But doon sa Daniel chapter 6, alam po natin ano po, nagkaroon po ng batas ano po na ginawa itong si King Darius. Ano po. Nagkaroon siya ng decree or dahil dun sa mga tao na against kay Daniel, gumawa po sila ng isang decree na hindi ka pwedeng manalangin sa ibang Diyos sa loob ng 30 araw. Tama ba? 30, diba? So, sa 30 days, hindi sila pwedeng manalangin sa ibang Diyos bukod kay King Darius. Ngayon, itong si Daniel, maring sa sitwasyon ni Daniel, maring po siyang magkaroon ng takot. Ikaw nga pa, merong decree mga kapatid, ano, merong batas na ibinatas, ano po, at alam niya na yun ay para lamang sa kanya. Kasi alam ng mga kalaban niya na si Daniel hindi siya pwedeng akusahan ng kamalian bukod sa kanyang Diyos. So itong mga kalaban ni Daniel, kumbaga gumawa sila ng way para itong si Daniel magkaroon ng kasalanan. At dahil meron pong batas, meron pong punishment. At yung punishment po na yun, ano po, is yung doon po sa lion's den. So maaaring sa isip ni Daniel, o bilang isang tao, kung titignan po natin, sino ang hindi matatakot mga kapatid? Ikaw ba naman ilalagay ka doon sa lion's den? Matik yan, pag ikaw ay nasa lion's den, wala kang pag-asang mabuhay. Pero si Daniel mga kapatid, alam niya na may decree, alam niya na may punishment, pero ano pong ginawa ni Daniel? Ginawa niya yung dating ginagawa niya. Ano po yun? Lumuluhod sa Panginoon 3 times a day, manalangin siya sa Panginoon, at siya po ay humingi ng awa sa Panginoon. Kaya yung takot na nararamdaman ni Daniel mga kapatid, totally yan po ay nag-vanish or nawala. So bilang mga mananampalataya, ganun din po ano, kapag tayo po merong takot na sa buhay po natin, ang panalangin po malaking epekto niyan para tayo po ay makapagtagumpay. Hindi lamang po yan mga kapatid, si Esther, di ba po, alam naman po natin si Queen Esther, at nagkaroon din po ng para i-massacre lahat ng mga Jews, ano po doon sa kingdom, ano po ni King Ahasuerus. At itong si Haman, nagkaroon po siya ng plano para ipapatay lahat ng mga Jews. At wala pong ibang ginawa si Esther. Kasi po si Esther, hindi po siya pwedeng lumapit ano po sa hari hanggat hindi siya ipinapatawad. So ang ginawa po ni King Esther, siya po ay tinawag niya po si Mordecai ano po, at sabi niya, ipanalangin niyo ako. Pray for me, sabi niya, sapagkat sa batas, bawal akong lumapit sa hari. Pero kailangan kong gawin para sa kaligtasan ng ating bansa. So ang ginawa ni Queen Esther, siya po ay
lumapit kay Mordecai at siya po ay pinanalangin ng mga Hudyo at ang naging resulta po ay kabaligtaran dun sa gustong mangyari ni Haman. So makita po natin dyan mga kapatid that prayer casted out fear. Na kapag tayo po ay nasa time na tayo po ay takot, we're in despair, na parang akala po natin ikatapusan na ng mundo, hindi po mga kapatid. Andyan po ang Panginoon at pwede po natin siyang lapitan sa pamamagitan ng panalangin. And then pangatlo makita po natin dyan in verse 10, sabi niya, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. In times of dismay, He has still the courage to stand. Amen. Sa time ng disappointment ni Haring David, andyan po ang meron po siyang rason, meron siyang courage na siya po ay tumayo. Sabi po ng verse 10, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Alam niyo po, naranasan ni Haring David na siya po ay pagtraidoran ng kanyang sariling anak. Naranasan ni King David na siya po ay traidorin ng kanyang hari. Amen. Naranasan ni King David na siya po ay talikuran ng kanyang pinakamagaling na sundalo. Yes, sir. Naranasan po lahat yan ni King David mga kapatid. Pero alam niyo po, meron at merong rason lagi si King David na siya po ay tumayo. Merong rason si King David para siya po ay magpatuloy. At makita po natin dyan, hindi lamang po si King David ang naka-experience niyan mga kapatid. Even si Apostle Paul mga kapatid. Yes, sir. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 16 and verse 17, ito po yung nakakalungkot na part po sa buhay ni Apostle Paul. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 16 down 17, sabi niya, at first answer, no man stood with me. Kumbaga, ibig sabihin, nung siya po ay tumatayo, para siya po i-judge, wala pong kahit isa ang tumayo sa tabi niya. Or wala pong tao na gustong mag-defend sa kanya. Wala pong gustong sumama sa kanya. But all men forsook me. Iniwan nila ako, sabi niya. I pray God that it may not be laid to their charge. Bakit po? Naunawaan ni Apostle Paul sa verse 17, sabi niya, notwithstanding the Lord stood with me. Amen. Sa panahon na si King na si Saul ay tinalikuran ng lahat. Alam ni King Saul alam ni Apostle Paul na andyan pa rin. Amen. Kaya nga sabi, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me. Yes, sir. Kasi nga sabi ko nga po mga kapatid, wala pong ibang source ang lakas ng isang Kristiyano kundi ang Diyos. Amen. Alam niyo po, nakakalungkot mga kapatid, especially mga young people. Marami na po tayo makita mga young people. Pumupunta lamang po sila sa church for certain reason. Sapagkat meron silang gustong puntahan. Meron lang silang gustong makita mga kapatid. At kapag yung taong yun nawala, hindi na rin sila nagpapatuloy. Diba? Yun po ang nakakalungkot na dahilan or nakakalungkot po ang pangyayari. That many po sa mga Kristiyano, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng strength na nanggagaling sa Panginoon. Na nasa simbahan lamang po sila for certain reason, pero hindi naman talaga ang Diyos ang kanilang pinupuntahan. Kaya mga kapatid, sabi po ng Bible, Paul understood and learned that we can be disappointed by people. Alam niyo po, especially po sa buhay ng isang pastor mga kapatid. Alam mo, pastor, siya po ay nananalangin sa isang mananampalataya. Pinagpipray ang isang Kristiyano mga kapatid. Binibigyan niya yung kanyang buhay sa panalangin, sa encouragement. And then all of a sudden, iwanan siya ng isang mananampalataya. Yun po ay nakakadismaya sa pastor. Nakakadismaya kaya in the point na nagko-question yung tao. Sapat ba yung ginagawa ko para sa Panginoon? But at the end, ang isang pastor, ang lagi niyang tinitignan, yung nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya huwag po natin isipin na kapag umalis tayo sa church, wala ang church. That's right. Ang church ay magpapatuloy dahil po sa Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, notwithstanding the Lord stood with me. Naranasan po yan ni Apostle Paul. Kahit nga ang Panginoon, naranasan niya mga kapatid. Naranasan ng Panginoon na siya po ay talikuran ng kanyang mga apostles.
talikuran ng mga tao na nagsabi na handa silang mamatay para sa Panginoon, but at the end sila po ay tumayo sa Panginoon. Kung ang Diyos naranasan yun, how much more po tayo mga kapatid? Darating at darating ang disappointment sa buhay po natin. Darating at darating ano po yung dismay sa buhay po natin. Na yung taong tinitingnan natin na siya, sana yung tutulong sa atin para tayo makapagpatuloy. Na sila pa yung unang umalis sa Panginoon. Talagang darating sa atin yung disappointment. Amen. But then sana ang lagi po nating makita mga kapatid, katulad ni Apostle Paul, notwithstanding the Lord stood with me Amen. and strengthened me. Sana yun po lagi ang maging rason para tayo po ay magpatuloy at magkaroon tayo ng courage ano po na makapagpatuloy sa Panginoon. Walang iba kundi ang Diyos. So David's confidence in the Lord. And then last na gusto ko pong makita po natin, ano po sa verse 12 and 13 and 14. Notwithstanding, or this witness is true, wherefore rebuke them sharply. Iba na po ito. Psalms chapter 87. Verse 13, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Last na gusto ko pong makita po natin, in times of trial, He has still the patience to wait. Amen. Alam niyo po, sa buhay po natin, lagi po pong tinetest ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, andyan lagi yung sinusubok tayo ng Panginoon. Pero kung bakit tayo sinusubok ng Panginoon? Sapagkat gusto ng Panginoon na ma-establish po natin ano po yung ating pong confidence sa Kanya, na kahit ano yung dumating, alam natin na malalagpasan po natin. At yung mga trial po na yun, ano po, ang dahilan kung bakit tayo binibigyan ng Panginoon, unang-una, gusto niya ma-test yung ating pong patience. Sabi nga, yung faith po natin, kailangan niya ng patience. Our faith worketh patience. So sabi ko ng Bible, ano po, sa Romans chapter 5, verse 1 and 5. Romans chapter 5. Sabi po dyan, verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not so only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because of the love is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So pinapakita dyan ni Apostle Paul ano po na ngayon kayo ligtas na, kayo ay na-justified na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. You are justified by faith, naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo. Sabi niya, meron na tayong access ano po, through our faith, na tayo po ay tumayo sa biyaya ng Panginoon. Kumbaga tayo po ay mamuhay sa biyaya ng Panginoon. At sabi po dyan ng Bible, in His grace, in verse 2, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation. Kahit meron tribulation, kung tribulation, alam naman po natin, ibig sabihin niyan, mga hirap, ano po, mga pagsubok, eh andun pa rin yung kagalakan po natin. Sapagkat sabi po ng Bible, knowing that tribulation worketh patience. Sa mga ganitong sitwasyon ng buhay, mga kapatid, ang sinusubok po dyan ng Panginoon is yung patience po natin. Sinusubok ng Panginoon yung patience po natin until the time, mga kapatid, na yung patience po natin magbunga ng experience, at yung experience po natin through all those years, ano po na hinarap po natin, magbunga po ito ng hope or pag-asa sa Panginoon. Alam mo, ganyan po ang buhay ni Haring David. Through those years, ano po na siya po ay naging hari, sa dami ng kanya pong mga trials, ano po na pinagdaanan, hanggang siya po ay mahubog, ano po ng kanya, mahubog, ano po, at hanggang sa ang kanyang buhay ay sa pag-asa, or siya lagi po ay umaasa sa Panginoon. Ganyan po ang gustong i-work out ng Panginoon sa buhay po natin, kung bakit niya tayo binibigyan ng mga pagsubok.
James chapter 1 verse 23. James chapter 1 verse 23, sabi po ng Bible, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Sabi niya, maging magalak ka. Count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabi ko nga po, kaya sinusubok ng Panginoon yung ating pong pananampalataya ay para po yung patience po natin ay mas lalong ma-exercise. And then, James chapter 5 verse 11, makita po natin dyan ano po yung reward ng ating pong patience. Sabi niya, when we count them happy which endure, we have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. Amen. Alam niyo po sa mga sitwasyon na tayo sinusubok ng Panginoon, at andun yung patience po natin, doon sa mga time na yon, doon po natin nakikita kung gaano po ka biyaya ang Panginoon, kung gaano po ka merciful ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi po ng Bible, in times of trial, He has still the patience to wait. Sana po sa buhay po natin mga kapatid, bilang isang Kristiyano, exercise po natin yung ating pong patience. At sa ganung pagkakataon mga kapatid, mas lalo natin makikilala ang Panginoon sa buhay po natin. So, conclusion po natin, let us build our confidence toward God. Amen. Build lang natin yung confidence natin sa Panginoon sa pamagitan ng pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon. Ay hindi po may build yung confidence natin sa Panginoon kung tayo po ay titigil sa paglilingkod. Pero kung tayo po ay tuloy-tuloy na maglilingkod sa Panginoon, na kahit anong dumating sa buhay po natin, doon po natin mas lalong nakikilala ang Panginoon, mas lalong nabibuild yung confidence natin sa Panginoon, na yun ang magre-resulta na parang si Haring David, naging matagumpay yung kanyang buhay dahil po sa confidence na meron siya sa Panginoon. So yun lamang po at tayo po manalangin. Amen. Dakilan namin Diyos sa lahat ng Panginoon sa oras nito, sa lahat po sa mga salita na ang kilala at ito po siya patuloy pumilos po sa aming kalagitnaan, ang mga salita ay naghihangin po sa aming samang dalangin sa mga Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother Jaser, doon sa napaka-encouraging na mensahe. Kanina umaga, parang iniisip ko, of course, parang, walang aksidente sa Panginoon. Napunta ako sa Luwakan na hindi ko alam kung, hindi pala ako yung speaker. Inisip ko, ano ba yung plano ng Panginoon? So, ito pala yung plano ng Panginoon. Kaya ako ay very encouraged this day. Mula pa nung mensahe kaninang umaga, Jesus is a friend of sinners. At ganoon naman, David's confidence upon God. At kung pagsasamahin natin yung mensahe mga kapatid, kahit na anong darating sa buhay, kaya natin. Amen? Kaya andyan ang Panginoon na kaibigan natin. At andyan ang Panginoon at hindi tayo iiwan. Amen? So, thank you Brother RJ and thank you Brother Jaser sa encouragement. Alam niyo mga kapatid, napakalaking encouragement para sa isang preacher especially na pwede kong lumabas ng church at hindi ako mamumroblema kung sino ang tatawagin na speaker. Kasi may mga men na willing mangaral ng salita ng Diyos. That's si Brother RJ, that's si Brother Jaser, that's si Brother Dustin, si Brother Edgar, Sister JC. Yan, sino pa mga dito? Yeah, Sister JC. So, blessing po yan mga kapatid. Hindi na tayo natulad ng ibang church na pupuha pa sa ibang church para mag-preach dito kasi lalabas yung pastor. At least dito mga kapatid, it's a great blessing. I hope ma-realize po nyo yan. Okay? Kaya this time, I think an encouraging song kasi magpapatuloy pa yata itong ulan mga kapatid. May parating na bagyo. Super typhoon, although malayo, pero I think, magdadala naman ang sa damakmak na ulan dito sa Luzon. So, kaya makikita po natin ang dito po sa ating screen. Alright, kaya Brother RJ, pakikuha nga yung blue na songbook, yung sinaunang songbook natin. Huwag mong kunin lahat, baka may ipis na nakatago dito. Maglabas ka lang ng 3. I know.
Okay. Huwag na yan, may modes to it. May isa lang. Amin na isa. Hindi, dapat rin. Isa lang para... Kasi ang kakantayin natin mga kapatid, I know who holds tomorrow. And of course, wala yun sa songbook natin eh. I know who holds tomorrow. Okay, song number 52. Kaya gagawin nyo mga kapatid, labas nyo yung mga cellphone nyo at picturean nyo to. Oh. Mabasa nyo. Pero ano? Picturean nyo para ano? Kung sana kung may signal sa akin ito, i-send natin sa group chat. Kaso, wala eh. Huwag kayong magmadali. Umuulan din lang, ano pa? Wala dyan. Meron dyan. I know who holds. Ito yung ano, diba? Ito yung sa church. Lahat na ba? May kopya? Ay, maganda sa labas. Wala silang kopya. Maganda sila. Okay na? So maganda yung mga mensahe mga kapatid kasi kung ang kaibigan mo si Jesus Christ, I mean, sino kang kakatakutan mo, amen? Naalala ko nung high school kami, dun sa UB noon, siga kami dun sa Bilyaran. Bakit? Kasi may kaibigan kaming 27 years old. Mga 15 years old lang kami, pero may kaibigan kaming 27 years old. So, siga kami. May confidence kami. Kung kaibigan mo ang Panginoon, you will be confident for tomorrow. Kaya kakantayin mo natin, I know who holds tomorrow. All together in the first stanza. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the
at mabait ang ating Diyos. Amen? Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami pumuli ay binigyan mo ng encouragement galing po sa iyong salita. Mula pa kaninang umaga, Panginoon, at po sa mensahe ngayong hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahero na iyong ginamit na magturo sa amin ng iyong salita. Salamat din po sa mga bawat mananampalataya na dito po sa aming church. Ang kanilang presensya po, Panginoon, ay napakalaking encouragement. Ang kanilang pagsama sa ministry, sa pagtugtog ng mga instrumento, sa paghanda ng pagkain, sa paglinis, at sa lahat na po, Panginoon, ng aspeto ng aming service ngayong umagang ito at hapon na ito. I pray, Lord, that you be the one to reward them of their faithfulness. And pinapanalangin ko rin po, Panginoon, na ikaw po sanang magbigay sa amin ng safety sa aming pagbiyahe pa uwi, sa mga magmumotor, sa mga mag-drive, at ganoon din po, Panginoon, sa mag-commute. I pray, Lord, that you be the one to guide us. At nawa po, Panginoon, ay wala po sa amin ang kapitan ng maluhang sakit, Panginoon. Nang sa ganun po ay makapagpatuloy po kami sa aming mga gawain, sa mga trabaho, sa mga ministry, at ganoon din po sa aming pag-aruga sa aming mga pamilya. Lord, I pray that once again, you be the one to be glorified sa lahat po ng nangyari ngayong araw na ito. Muli po, Panginoon, salamat muli sa iyong kabutihan sa amin at sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa aming church na iyong ginagamit na maging blessing sa aming Panginoon. Salamat ng lubos. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. We're dismissed, mga kapatid. Let's